Mga kababayan, paano kung isang araw magising tayo at malaman na may bagong estruktura na palang nakatayo sa loob ng Scarborough Shoal? Isang lugar na matagal ng sentro ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Isang lugar na bahagi ng ating eksklusibong karapatang pandagat ayon sa international law. At ngayon, may kumpirmasyon na mula mismo sa Armed Forces of the Philippines na tila may maliit na istrukturang gawa ng tao na nakita sa loob ng legon ng Baho de Masinloc. Ito ba ang simula ng panibagong yugto ng pag-angkin ng China sa West Philippine Sea? O isa lamang itong pansamantalang pasilidad na hindi dapat ikabahala? Alamin natin ang buong detalye. Sa mga nakalipas na taon, naging sentro na ng maraming insidente ang Scarborough Shoal o Baho de Masinloc. Matatandaan na noong 2012, nagsimula ang mas matinding tensyon sa lugar matapos ang standoff sa pagitan ng mga barko ng Pilipinas at China. Simula noon, naging mas agresibo ang presensya ng mga Chinese Coast Guard at maritime militia vessel sa paligid ng shoal. Ngunit ngayong taon, isang bagong development ang muling nagpataas ng alarma sa mga awtoridad ng Pilipinas. Ayon sa ulat na ibinahagi ng mamamahayag na si Chino Gaston sa social media platform na X, kinumpirma umano ng Armed Forces of the Philippines ang pagkakadiskubre ng isang maliit na istrukturang gawa ng tao sa loob mismo ng legon ng Baho de Masinloc. Base sa impormasyong inilabas, ang istruktura ay tinatayang may sukat na humigit kumulang 6 na metro sa bawat gilid. Bagamat maliit kung ihahambing sa malalaking artificial islands na itinayo ng China sa ibang bahagi ng South China Sea, sapat na ito upang makakuha ng atensyon mula sa militar at mga eksperto sa maritime security. Mas lalo pang naging kapansin-pansin ang sitwasyon dahil sa mga larawang nakuna ng Philippine Air Force sa kanilang routine patrols. Sa mga larawang ito, naiulat na may 6 na tao na nakitang nakatayo sa ibabaw ng naturang istruktura. Dagdag pang nagpapataas ng interes sa usaping ito ang katotohanang matagal nang binabantayan ng mga defense analysts ang Scarborough Shoal bilang isa sa mga posibleng susunod na lugar na maaaring sumailalim sa mas aktibong presensya ng China. Bagamat maliit pa lamang ang nakikitang estruktura sa kasalukuyan, marami ang nagtatanong kung ito ba ay pansamantalang pasilidad para sa mga tauhan o bahagi ng mas malawak na plano sa hinaharap. Dahil sa estratehikong lokasyon ng shoal, anumang pagbabago rito ay agad na nakaaapekto sa security calculations ng Pilipinas at maging ng iba pang bansa na may interes sa kalayaan ng paglalayag sa South China Sea. Hindi rin may kakaila na bawat bagong development sa lugar ay masusing sinusubaybayan ng international community. Maraming eksperto ang naniniwalang ang maagang pagtukoy sa mga pagbabago sa Scarborough Shoal ay mahalaga upang maiwasan ang pag-usbong ng mga sitwasyong maaaring magdulot ng panibagong tensyon sa rehiyon sa mga darating na taon. Natural lamang na maraming tanong ang lumitaw. Ano ba talaga ang layunin ng estrukturang ito? Ito ba ay isang simpleng floating platform, isang observation post, o posibleng unang hakbang sa mas malaking proyekto sa hinaharap? Habang wala pang opisyal na paliwanag mula sa panig ng China tungkol sa naturang istruktura, patuloy namang pinag-aaralan ng mga awtoridad ng Pilipinas ang sitwasyon. Dagdag pa rito, hindi lamang aerial imagery ang naging basehan ng mga obserbasyon. Ayon sa mga ulat, may mga satellite images din mula sa mga commercial providers na nakakuha ng mga larawan noong huling bahagi ng Mayo ngayong taon. Sa mga larawang ito, may namataang reflective object sa loob ng legon. Nakita rin umano ang isang posibleng floating barrier malapit sa entrada ng shoal. Kung mapapatunayan ang pagkakaroon ng floating barrier, maaari itong magkaroon ng malaking epekto sa access sa loob ng legon. Matatandaan na isa sa mga pangunahing reklamo ng mga Pilipinong mangingisda sa mga nakaraang taon ay ang paulit-ulit na paghihigpit ng Chinese vessel sa kanilang pagpasok at pangingisda sa lugar. Dahil dito, anumang bagong istruktura o harang na ilalagay sa loob ng shoal ay agad na nagiging sensitibong usapin. Ayon naman sa ilang maritime analysts, mahalagang tingnan ang development na ito sa mas malawak na konteksto ng mga nangyayari sa South China Sea. Sa nakalipas na dekada, nakita na ng buong mundo kung paano nagsimula ang ilang artificial island projects ng China sa pamamagitan lamang ng maliliit na istruktura, floating platforms, at pansamantalang installations. Pagkatapos ng ilang taon, ang ilan sa mga ito ay naging malalaking base na may mga runway, radar systems, hangars, at iba pang military facilities.
Dahil dito, hindi nakapagtataka kung bakit seryosong minumonitor ngayon ng Pilipinas ang anumang pagbabago sa Scarborough Shoal. Sa kasalukuyan, wala pang indikasyon na nagsimula na ang malawakang reclamation sa lugar. Wala ring ulat na may dredging operations na isinasagawa sa loob ng shoal. Ngunit para sa maraming eksperto, mas mahalaga ang maagang pagmamatsyag kaysa huli na ang lahat. Sa katunayan, isa sa mga pangunahing layunin ng regular air patrols ng Philippine Air Force at maritime patrols ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard ay ang maagap na pagtukoy sa anumang pagbabago sa sitwasyon sa West Philippine Sea. Kapag may nakitang bagong estruktura, bagong barko, o anumang kaina-hinalang aktibidad, agad itong naitatala at naiuulat sa mga kinauukulang ahensya. Sa panig naman ng gobyerno ng Pilipinas, paulit-ulit nang binibigyang diin na hindi kinikilala ng bansa ang malawak na pag-angkin ng China sa halos buong South China Sea. Patuloy ding ipinapaalala ng Pilipinas ang arbitral ruling na inilabas noong 2016 kung saan pinaburan ang maraming argumento ng Pilipinas laban sa 9-line claims ng China. Bagamat patuloy na tinatanggihan ng Beijing ang naturang ruling, nananatili itong mahalagang bahagi ng posisyon ng Maynila sa usapin ng West Philippine Sea. Kaya naman ang anumang bagong development sa Scarborough Shoal ay hindi lamang simpleng balita tungkol sa isang maliit na istruktura. Mas malaki ang implikasyon nito sa usapin ng soberanya, karapatan sa pangingisda, seguridad, at katatagan ng rehiyon. Sa ngayon, nagpapatuloy ang monitoring operations ng Armed Forces of the Philippines. Patuloy ding minamatyaga ng galaw ng mga Chinese vessels sa paligid ng shoal upang matiyak na walang malalaking pagbabago na magaganap ng hindi napapansin. Para sa mga Pilipino, mahalagang manatiling maalam sa mga ganitong pangyayari. Hindi lamang ito usapin ng militar o diplomasya. Nakaaapekto rin ito sa kabuhayan ng mga mangingisda, sa seguridad ng ating mga karagatan, at sa kinabukasan ng ating pambansang interes sa West Philippine Sea. Habang hinihintay pa ang mas malinaw na impormasyon tungkol sa tunay na layunin ng naturang istruktura, isang bagay ang sigurado. Patuloy na magiging sentro ng atensyon ang Scarborough Shoal sa mga susunod na buwan. Dahil sa bawat bagong development na nangyayari rito, mas lalo nating nauunawaan kung gaano kahalaga ang patuloy na pagbabantay, diplomasya, at pagtatanggol sa ating mga lehitimong karapatan bilang isang bansang maritime. Ano sa tingin ninyo mga kababayan? Ang nakita bang istruktura sa loob ng Scarborough Shoal ay isang simpleng pasilidad lamang, o posibleng unang hakbang ito sa mas malaking plano sa hinaharap? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at pindutin ang notification bell para manatili kayong updated sa mga pinakabagong balita at developments tungkol sa West Philippine Sea, Philippine Defense, at regional security. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita tayo sa susunod na video.